Ayan, IME wants China to help disband Chinese syndicates in the Philippines. Alam niyo, pumasok agad sa isipan ko, bakit? Yung mga inchik ba nagtayo ng ano rito? Nagtayo rito ng ng mga sindikato? Okay, ito pa. Sabi, Senator Amy Marcos said the Philippines should ask. Ibig sabihin po ng should, mga kapatid, ano, paano to ginagamit ang should? Ibig sabihin, mabuting gawin. Okay? Mabuting gawin daw. Yan. Ano kaya sindikato pinabubuwag ni Amy? Okay. Sabi niya, it is yan, Senator Amy Marcos should ask China's help in dismantling Chinese syndicates in the country, including those running illegal pogo. Okay. Kaya naman po, Senator Amy Marcos, ang stand niya po ngayon sa pogo, pabor po siya na isuspinde ang pogo. Bakit isuspindi lang ang pogo? Hindi ba po pwede, for Senator Amy Marcos, na iban ang pogo dito sa Pilipinas? Suspension pa yung trip niya. Now, it is clear that they are here and involved in transnational crime. We can't do it alone. Why not? Ba't hindi natin kaya? Dapat ka hinimok niya sa kanyang kapatid na ibalik mo ang i-unsuspend mo na ang death penalty. At kami sa Senado, himukin namin ang mga kapwa natin mambabata sa mababang kapulungan na amyendahan yung mga heinous crimes na covered ng death penalty. Di ba dapat ganun at magkaroon ng special court para sa mga ganitong klaseng kaso, sa mga heinous crimes na meron talagang speedy trial, meron lamang na 3 buwan para matapos ang paglilitis dahil kung meron namang sapat na ebidensya ang magkabilang panig, may pipresenta nila. 'Di ba? Tapos may review naman yan sa Korte Suprema. Bago mabitay. Then ang review, bigyan lang din po ng 2 buwan. Magkaroon ng special body na walang gagawin ng mga justices kung hindi reviewin lamang yung previous decision ng mababang hukuman. 'Di ba? At lalo na kung talagang tipong caught in the act nga naman, bakit ano pang patatagalin doon? 'Di ba? Baba na agad ang desisyon ng review para mabitay na. Dapat gano'n, magkaroon siya ng gano'ng klaseng initiative. Hindi yung papamukha pa niya na mahina ang Marcos administration, hindi kaya itong mga sindikatong pinapasok ng aking kaibigan dito. Alam mo to, Senator Amy Marcos? Alam naman niya to 'di ba? China bans gambling but Pogos cater to bettors from mainland China. Yan. Yung mga sugarol, hindi naman po kasi sa China bawal ang sugal, 'di ba? Pero yung mga sugarol, hindi naman po mahuli-huli nila yung mga sugarol. And then mga taga mainland China raw. Tanggalan nyo ng internet. Request dapat ni Aimee, no? Huwag na mag-internet sa China. Ito, the senator said China could help the Philippines crack down on illegal Chinese-run Chinese-run gaming hubs. Alam niyo kung tutuusin, gusto lang po talaga nila itong i-dismantle talaga. Kung talagang seryosong i-dismantle, napakadali yan eh. Oh, i-identify na lahat. Magbigay ng sabihin natin, 1,000,000 para sa makapagtuturo ng Pogo Hub. Kailangan namin ng 5 na magko-corroborate yung statement nila, yung kanilang information. So, 'di ba? Madali yan. Malamang yung mga drivers na naghahatid diyan. Yung mga Pilipinong empleyado sa loob niyan. 'Di ba? Na magkano lang ang sinasahod buwan-buwan. Tapos magkakaroon sila ng 1,000,000. Tapos 5 pa silang kikita. Tapos hindi pa nila kailangan na ipakita ang identity nila. Dapat may ganun kasing mga pabuya tayo eh. 'Di ba? Para yung mga lalo yung mga bounty hunter, talagang ganadong-ganadong trabahuin 'yan. Sa kanya gusto pa ni Aimee, idikit na naman ang China rito sa atin eh. Nakukunan nga ng mga PLA uniforms ang mga Pogo Hub.
'di ba? Possible eto hong mga Pogo hubs na ito yung mga ano, mga tawag diyan, kuta ito ng mga PLA na puwedeng if war breaks out, 'di ba, pupuwedeng bigla na lang susulput diyan etong mga ano, yung mga sundalong Tsino. Tapos, aatakihin yung mga kampo natin. Ito tulad na lang nito, Villamor Air Base po. Look at this one. 'Di ba? Research World Manila, Casino Complex. Ang lawak, 'di ba? Oh, kalahati ng Villamor Air Base, eh. Hmm, hindi naman. Ito yung mga eroplano natin. No, NAIA-3 yan. 'Di ba? Ang dali nung access nila, oh. Hmm. Tapos ito yung Villamor Air Base. Katabi lang, eh. O ito pa, Banban Tarlac Municipal Hall. Tapos sa likod yung Pogo. Hmm. Ito pa, Fort Bonifacio sa Taguig. Hmm. Ito yung headquarters naman ng Philippine Army. 'Di ba? Kaya dapat ito, lakihan natin. Nakapagitna, eh. Ang lalaki niya 'no, papaano kung yung mga tao pala diyan, mga sundalo pala yun ng PLA, mga armado rin, 'di ba? Ang dali ng pasukin ng Fort Bonifacio natin. Kabilaan na yung papaano kung in advance may mga alaga na sila diyan sa loob, na mga taksil, na mga sundalo. Wala na, tapos na buto-buto. Now, balikan natin 'tong kay Imee. 'Di ba kasi para naman napaka-awkward naman nun na kung pagdi-disband na lang na 'to, na trabaho na ng mga Pilipino 'yan, it is a matter of serious, implementation lang. 'Yun lang ang ano natin dito. Pero yung tatawaanuhin pa natin ng China ma-involve dito, wow. China in fact could help, sabi niya. We need to ask China's assistance. Yan. They are familiar with the list of criminals syndicates. Ba't hindi mo na lang hingiin? 'Di ba? Even Interpol can help. We must seek help from these transnational crime experts, she said. Isa ring bagay rito po, ini-reveal din ni Imee, gaano ho kalala pala talaga yung kanilang pinapasok na pogo. Hindi ba't siya ang author ng batas na nagbubuwis that legitimizes the pogo operation in the country. Tapos, nung ang pogo ay naglilitawan na yung social cost, yung mga problemang dulot nito, ayaw niya na ma-ban ito gradually na mawala na sa bansa. Ngayon, ang kanyang stand, talagang ayaw niya talagang pakawalan pa si Pogo. Ang gusto niya, suspension lang ng Pogo. Now, Rizzo Ontiveros Ontiveros has claimed that Pogo were fronts of cryptocurrency scam hubs. Totoo yan. Alam niyo, nung panahon pa ni nagkakamali, anong araw pa to, eh. Meron na pong mga pogo rito sa Pilipinas, mga gaming-gaming na ganyan. I still remember way back 2008 sa Makati. Marami akong mga nakakasama noon na yung trabaho po nila, ang tawag lang sa kanila noon is casino operator. Hindi po pogo ang ano sa kanila. Casino operator ang tawag sa kanila. So, mga kapitbahay ko, babae, yung mga operator doon. Naka-short pants sila na jeans, tapos maiksi, kita puwet, tapos t-shirt na puti at mga mapuputi, malalaki yung dibdib, yun ang mga kinukuha sa kanila. Pagka kayo manggi ka, kailangan mong maglagay ng sangkaterbang foundation. Hindi hina-hire. So sa Makati yun, nakakasabay ko sila palagi 'pag pumapasok ako ng gabi sa call center. Diyan ako nun sa may Tordesillas Street, malapit sa HV de la Costa, oo. Pero nitong panahon lang po talaga ni Duterte nagkaroon ng ganito katindi. Kasi meron na silang, yung pagpasok, massive na pagpasok ng mga tao rito na hindi po mahigpit ang, screening sa kanila ng, immigration. Hindi ba puwedeng ang mga dokumento nila to follow na lang. So papaano natin malalaman kung ano ba talaga ang klaseng pagkatao ng
ng mga pinapasok nila nila Digong. Oo. Ah, yung sa cryptocurrency scam, 'di ba? Hindi nila hindi nila pinaghandaan ng, mabibigat na batas kung papaano ito masusupil, 'di ba? Papaano yung kung pumutok yung mga gano'ng problema dapat may abrupt na solusyon dito. Wala. Ang solusyon ni Amy ngayon, mangapit bahay na naman tayo. Pinalilitaw niya rito, mahina ang Marcos administration. Mahina implementation ng mga batas ni The Junior. 'Yun ang gusto niya lang palitawin dito, eh. Kasi in the first place, puwedeng-puwedeng ano 'yan, eh, puwedeng-puwedeng, sabihin niya, seryosohin ninyo, tapangan ninyo yung, pagpapatupad ng batas, 'di ba? Hindi natin puwede itong iasa sa China kasi alangan namang ipagkanulo nila yung kanilang mga kauri, kasiraan 'yan ng kanilang bansa. Kaya nga ban 'yan sa kanila mismo. Oh, pinapasok lang rito ni Duterte nung panahon ng pandemic kasi daw maraming perang maipapasok dito. Tama naman, ang problema lang kasi yung palang social cost nito hindi natin kayang i-handle. Hindi natin kayang protektahan ang lipunan, 'di ba? May mga kaso na human trafficking, racketeering. Kapag hindi naka-hit ng target, hindi ko lang mapakita yung picture sa inyo eh. Naka-post kay Mima Alicia na yung lalaki na bugbog sarado, nakaposas pa siya ron sa kama, na yung part nung double deck yata yun. Oh, ang dami niyang pasa sa katawan, nakalak yung pogo, 'di ba? Kaya dapat gawin ito ng gobyerno ng Pilipinas na yung tayo na lang talaga yung magreresolba sa problema na 'to. Yun lang, kailangan, seryoso talaga. Hindi yung puwedeng maabutan yung mga law enforcers natin. Kasi mismo kay Alice Goo nanggaling, kung ba't hindi siya nag-i-inspeksyon lagi sa pogo sites kasi naniniwala siya na may representante yung gobyerno do'n, yung nagbigay ng lisensya sa pogo. May representante pala tayo roon ng PAGCOR 24/7 sa pogo site. Oh, and again, wala naman pong gagawa ng krimen na mag-aaya na, "Uy, tara may gugulpihin akong tao. Uy, nangi-scam kami rito," 'di ba? So, kailangan si PAGCOR, kailangan meron silang mga sistematikong pamamaraan para namo-monitor nila. Katulad ng paglalagay ng mga CCTV, 'di ba? Kaya nga dapat yung mga negosyong ganyan, meron po tayong ano 'yan, meron tayong full control. 'Di ba? For security reason, o CCTV, yung, merong puwedeng ma-capture yung audio sa lahat ng lugar, o pasikretong ilagay, 'di ba? Habang ginagawa pa lang. Dapat po may gano'n tayong, maging bahagi po ng ating building code sa mga construction, 'di ba, na gagawin. Siyempre 'wag ka lang maglagay sa mga toilet, oh, for security purposes din 'yan.